MT Novel Story. Kabanata 1391. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ipinrope siya ng mga ninuno na ang katapatan ay hindi nanlinlang sa angkan ng espiritu, ang mapapahamak na tao ay talagang tagapagligtas ng angkan ng espiritu. Tumingin si Linggang kay Lu Chen ng may pasasalamat, at sinabing may matinding damdamin. Okay, huwag mong pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na iyon, wala akong naiintindihan, kailangan mong sagutin ako ng seryoso. Kumunat ang noo ni Lu Chen, at muling sinabi, ano ang prinsipe ng iyong espiritong angkan, bakit hindi ko ito narinig noon? Ang prinsipe ay asawa ng reyna, sa ilalim ng isang tao, higit sa 10,000. Sinabi ni Linggang, halimbawa, ngayon ay umakyat si Lingrao sa trono at naging reyna, at ikakasal siya kay Fandang sa hinaharap, kaya si Fandang ang magiging prinsipe ng Lingzhou. Gayunpaman, ang pares ng mga aso at lalaki ay walang pagkakataon, at kamatayan ang kanilang wakas. Gusto ni Fandang na maging prinsipe, kaya sa impyerno lang siya mapupunta. Hindi, winasak nila ang kanilang primordial spirits, hindi man lang sila mapupunta sa impyerno, mawawala na sila ng tuluyan sa pagitan ng langit at lupa. Habang nagsasalita si Linggang, lalo siyang nasasabik, at habang nagsasalita siya, lalo siyang nag-iinit, na para bang ayaw at galit dahil hindi niya pinatay si Lingrao at Fandang mismo. Gayunpaman, habang nakikinig si Lu Chen, lalo siyang natakot, at habang nakikinig siya, nagiging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Lord Lu Chen, bakit asul ang mukha mo? Kakaibang tanong ni Linggang. Nako, baka kulang sa tulog. Bumalik sa katinoan si Lu Chen, kaya naghanap siya ng dahilan at pinalamanan ito. Masyadong kalokohan ang palusot na iyon, kahit ikaw mismo ay hindi naniniwala, paano paniniwalaan ito ni Linggang? Lahat sila ay mga mandirigma sa antas na ito. Maliban sa paglilinang, sa pangkalahatan ay hindi nila kailangang matulog. Sinabi talaga ni Lu Chen na kulang siya sa tulog, multo lang ang maniniwala. Kung tungkol sa malaking pagbabago sa mukha ni Lu Chen, natural dahil alam niya kung ano ang prinsipe na gumawa ng ganoong pagbabago. Lingua. Gusto niya talagang pakasalan siya at i-recruit siya sa kanyang pamilya. Hindi kaya asul ang mukha niya. Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, nais ni Lingua na ayusin ang gulo na iniwan ni Lingrao, palitan ang mga gwardya ng palasyo, at muling ayusin ang hukbong imperial. Maraming bagay na dapat gawin, at abala siya kaya hindi niya pinuntahan si Lu Chen. At alam din ni Lu Chen na hindi nararapat na istorbohin si Lingua sa oras na ito, kaya kailangan niyang ilibat ang Fanatic Legion at hayaan ang mga kapatid na bisitahin ang linggo. Ang aura sa linggo ay talagang napakayaman. Kadalasan ay daan-daang libong beses kaysa sa secular na mundo, at maraming mga lugar kung saan ito ay 1,000,000 beses, o kahit na milyon-milyong beses. Ito ay talagang nakakagulat. Hindi ko alam kung milyon-milyong beses ang aura ng Zhongzhou. Nag-isip sandali si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, ngunit alam ko na ang Tianhuang Academy na pinuntahan ko ay may iba't ibang antas ng aura, ang mababa ay higit sa 100,000 beses, at ang mataas ay higit sa 200,000 beses, ito ay lubos na angkop para linangin ko. Lu Chen? Pagkatapos iligtas si Lingua, pupunta ka ba sa Zhongzhou? Tanong ni Meng Yo. Oo, kailangan kong pumunta, kung hindi, hindi na mapapabuti ang kaharian. Sabi ni Lu Chen. Sa totoo lang, gusto kong sumama sa iyo sa Tianhuang Academy, ayokong pumunta sa Spirit Beast Palace. Sabi ni Meng Yo. Young Master, ayoko talaga sa Qingming Palace, gusto ko rin nasa tabi mo. Ganon din ang sinabi ni Warner. Natatakot ako na hindi ito gagana. Mayroon kang kakaibang paraan ng paglilinang. Ang pagsunod. Sa akin ay sayang ang iyong talento. Umiling si Lu Chen, at muling sinabi, anyway, kung wala ka sa tabi ko, nasa Central Continent ka rin. Hindi madali para sa atin na magkita. Habang nag-uusap, dumating si Lingyan at sinabi kay Lu Chen na gusto siyang makita ni Lingua. Agad na huminto si Lu Chen sa paglalaro, inakay ang hukbo pabalik sa palasyo, at pagkatapos ay dinala sina Meng Yo at Warner upang makita. Lingua, Royal Palace, Lingwang Hall. Si Lingua ay nakasuot ng bordado na robe ni Lingwang, nakaupo sa mataas na trono, tinatanggap si Lu Chen. Ito ay sinasabing isang audience, ngunit nang dumating si Lu Chen, si Lingua ay bumaba mula sa trono at personal na binati siya. Oh, bakit hindi ka na lang umupo dito at bumaba?
Tumingin si Lu Chen kay Lingua na lumabas para batiin siya, at galit na sinabi, ikaw ay isang espiritong hari, kaya dapat mayroon kang kapangyarihan ng isang espiritong hari, at may mga bantay sa iyong kaliwa at kanan. Hindi magandang maging magalang ka. Dapat mas maintindihan mo ito kaysa sa akin. Hindi bale, ikaw ang itinadhana na tao ng angkan ng mga espiritu, at nailigtas mo ang angkan ng mga espiritu mula sa isang sakuna. Sa pamamagitan ng merito at kabutihang ito, maaari kang umupo sa isang pantay na katayuan sa haring ito. Habang nagsasalita si Lingua, hinawakan niya ang kamay ni Lu Chen at dumiretso sa trono sa itaas. At iba pa, si Lu Chen ay hindi nang ahas na umakyat, at mabilis na sinabi, ito ang trono ng iyong espiritong angkan, wala itong kinalaman sa akin, huwag mo akong ilagay doon. Then you can sit beside me. Tumingin si Lingua sa gilid at tinawag ang mga bantay, halika rito, magdagdag ng upuan sa kaliwang bahagi ng trono ng haring ito. Sumunod ka, isang guard ang sumagot, hindi, at hindi ako marunong umupo. Ikinaway ni Lu Chenchong ang kanyang kamay sa gwardya, at galit na sinabi kay Lingua, huwag kang gumawa ng napakaraming pandaraya, sige. May kakausapin ako sa iyo. Panipi, bumaba na kayong lahat. Gamit ang isang kumpas ng kamay ni Lingua, ang kaliwat kanang gwardya ay mabilis na umatras at nawala sa lingwang pala sa isang iglap. Ang Spirit Race ay hindi na maaaring manatili sa Spirit Valley. Kailangan nilang ipanganak ng maaga at pumunta sa Yuanwo Continent para sa karagdagang pag-aaral. Direktang pumasok si Lu Chen sa paksa at sinabi iyon. Dahil ba malapit nang dumating ang sakuna? Tanong ni Lingua. Oo. Hindi ito itinanggi ni Lu Chen, at sinabing, para sa sangkatauhan, sana ay pasukin mo ang mundo sa lalong madaling panahon, at itaas ang iyong cultivation sa tuktok bago ang kalamidad. Gusto ba ng sangkatauhan na ipanganak ang lahi ng espiritu, o ang ibig sabihin ba nito ay Feng Yao? Sumulyap si Lingua kay Lu Chen, ngunit sinabi iyon, na talagang ikinagulat ni Lu Chen. Ang Ling Clan ay nabuklod sa linggo sa loob ng 100,000 taon, at nabuksan ni Lu Chen isang taon lamang ang nakalipas. Tila hindi iniwan ni Lingua si Linggo. Paano nalaman ni Lingua na ang mga salita ni Lu Chen ay sinadya ni Emperor Feng Yao? Kahit sino man ito, ang iyong spirit race ay malapit ng ipanganak. Baka gusto mong manatili ang spirit race sa Spirit Valley, ang Xingluo Secret Realm, at patuloy na manindigan sa iyong tagumpay. Si Lu Chen ay hindi direktang tumugon kay Lingua, ngunit nagtanong ng may retorika. Siyempre kami, ang lahi ng espiritu, ay hindi makakapagpapahinga sa aming mga tagumpay, kung hindi ay darating ang kapahamakan, at kami ay mapapahamak din. Umiling si Lingua at muling sinabi, ngunit, tulad ng nakita mo, gumawa ng gulo sina Ling Rao at Fandang at ikinulong ang lahat ng mga elit ng Lingzhou sa linggo. Sa panahong ito, ang mga elit ng ating lahi ng espiritu ay hindi man lang nakapasok sa lupaing ninuno sa labas, at hindi man lang sila nakaangkop sa mababang aura ng lupaing ninuno. Paano sila makakaangkop sa mababang aura ng Yuanwo Kontinente? Nang marinig ito, sinabi ni Lu Chen, hindi ba sinabi sa iyo ni Lingyan na ang natutunaw na prutas ay makakatulong sa iyong mabilis na umangkop sa mababang espiritual na enerhiya? Sinabi niya na ang dahilan kung bakit maibabalik ang kanyang kaharian ay dahil sa iyong natutunaw na espiritong prutas. Tumanggaw si Lingua, ngunit muling sinabi, ngunit, ang ating lahi ng espiritu ay may 10 bilyong tao, gaano karaming natutunaw na mga bunga ng espiritu ang mayroon ka. Siyempre hindi ako makakapag-supply ng ganoon kalaki. Ang martial artist na si Chanzhou lang ang maibibigay ko sa spirit race mo. Sa ibang spirit race naman, dahan-dahan ka lang masanay. Saglit na nag-isip si Lu Chen, at pagkatapos ay nagsabi, sana ay magdadala ka ng grupo ng mga batang talento sa martial arts sa Yuanwo Continent, at sundan mo ako sa Zhongzhou para sa karagdagang pag-aaral. Kabanata 1392, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Gusto mo bang ipanganak ang haring ito? Nagulat si Lingua, medyo natulala. Nakuha na niya ang kanyang lakas ng loob at nilayo na kunin si Lu Chen bilang asawa, ngunit hindi niya akalain na mas matalino si Lu Chen at gusto siyang dukutin. Oo, mayroon kang mga kwalipikasyon ng Emperor Miao, at ikaw ang pinakamahusay na talento sa martial arts ng Spirit Clan. Dapat kang ipanganak muna at magpakita ng halimbawa para sa Spirit Clan. Wala na ang hari ko, paano naman ang Spirit Race? Hindi mo ba ipaubaya ang mga gawain ng Spirit Race sa iba pansamantala?
Sino ang maaaring mag-alaga ng angkan ng espiritu para sa haring ito? Ling Yan. Sa sandaling sabihin ito ni Lu Chen, sinalubong siya ng pagsalungat mula sa isang boses, walang makakapalit sa kapangyarihan ng Reyna, at hindi ko ito magagawa para sa Reyna. Sa labas ng gate ng Lingwang Palace, isang magandang lalaki ang lumitaw, ito ay si Ling Yan. Galit na naglakad si Ling Yan, at sinabi kay Lu Chen na hindi nasisiyahan, ano ang ginagawa mo, mahikayat mo lang ang Reyna na ipanganak, bakit mo ako ilalagay dito? Sa mga pinagkakatiwalaan ni Lingwa, walang iba maliban sa iyo. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing muli, kaya, kung hindi mo papalitan si Lingwa, sino pa ang magagawa? Huwag mong isipin ang babaeng ito, gayon paman, hindi ko mapapalitan ang Reyna, ako na lang ang bahala sa hukbo ng imperial ko, at wala na akong pakialam sa iba. Ngumuso si Ling Yan at sinabi iyon. Lu Chen, bakit mo ipinipilit na ipanganak ang haring ito? Naisip mo na ba na ang haring ito ay hindi gustong pumunta sa Yuanwo continent? Sa pagkakataong ito, muling nagsalita si Lingwa. Sa pagkakaalam ko, ang habang buhay mong hiling ay maging isang emperador. Sumulyap si Lu Chen kay Lingwa, at muling sinabi, gayunpaman, ang espiritual na enerhiya ni Linggo ay hindi sapat, at ang mga mapagkukunan para sa paglilinang ay kakaunti. Mas mahirap para sa iyo na maging isang emperador kaysa umakyat sa langit. Dapat kang pumunta sa Central Continent kung saan sagana ang mga mapagkukunan, at ang iyong pagnanais na maging emperador ay maaaring maisakatuparan. Bukod dito, mayroon akong sapat na melting spirit fruits na maaaring magpapahintulot sa iyo na ibalik ang kaharian ng Bone-Tattooed Saint sa maikling panahon. Sa pakikinig sa mga salita ni Lu Chen, nahulog sa malalim na pag-iisip si Lingwa, ang hiling ng haring ito ay talagang matawag na emperador, ngunit ang haring ito ay hindi kailangang ipanganak kaagad. Ang Lingro Rebellion ay katatapos lamang, at ang haring ito ay gustong ituwid ang angkan ng espiritu. Bueno, hindi pa huli ang lahat para maipanganak muli. Panipi, gaano katagal? Tanong ni Lu Chen. Gaano katagal? Hehe, kahit 3 hanggang 5 taon. Hindi pa sumasagot si Lingwa, ngunit nagmamadaling sumagot si Ling Yan. Kalokohan, 3 hanggang 5 taon na, siguro matagal nang dumating ang sakuna. Kinurot ni Lu Chen ang kanyang mga labi, at sinabing, sa oras na iyon, kapag ang ating sangkatauhan ay nangangailangan ng tulong ng lahi ng espiritu, ngunit ang iyong lahi ng espiritu ay walang disenteng malakas na tao para gawin ito, ano ang silbi? Hindi, huwag kalimutan, mayroon tayong pinakamakapangyarihan. Sumulyap si Lingwa kay Lu Chen at makahulugang sinabi. Naunawaan ni Lu Chen kung sino ang tinutukoy ni Lingwa, ngunit hindi alam ni Ling Yan, ngunit sumabad si Ling Yan at sinabing, oo, mayroon pa tayong grupo ng mga matatanda, at ang mga matatanda ay ang pundasyon ng ating angkan ng espiritu. Hinding-hindi sila tatayo. Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita si Ling Yan, tinapunan siya ni Lu Chen ng isang nakakatuwang tingin. Walang alam si Ling Yan pero sumilip lang, ano naman kung hindi tanga. Ang mga matatandang iyon ay napakalakas, lahat sila ay tunay na hari, ngunit ano ang silbi? Mas marami ang tunay na hari ng sangkatauhan, at imposibleng labanan ang pagdating ng sakuna. Ang pinakamakapangyarihang tao sa lahi ng espiritu na binanggit ni Lingwa ay tumutukoy sa emperador ng espiritu. Ang Spirit Emperor ng Spirit Race ay buhay pa, ngunit siya ay nakatago. Ilang tao ang nakakaalam ng pagkakaroon ng Spirit Emperor. Bilang hari ng angkan ng espiritu, natural na kwalipikado si Lingwa na malaman ang tungkol sa Linghuang, at nakilala pa niya ang Linghuang. Nakilala rin siya ni Lu Chen, ngunit naghinala si Lu Chen na handang makita siya ng Linghuang para sa ilang layunin. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi niya alam kung ano ang pakay ni Linghuang. Gusto kong makilala ang tunay na pinakamalakas sa lahi ng Eldar. Sabi ni Lu Chen. Pero, kumunat ang noo ni Lingwa, ngunit saglit, hindi niya alam kung paano tutugan kay Lu Chen. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Lu Chen, gustong makita ni Lu Chen ang Linghuang. At ang layunin ng pakikipagpulong ni Lu Chen sa Linghuang ay malamang na hilingin sa Linghuang na hayaan siyang sundan siya sa Yuanwo continent. Gayunpaman, kung iginiit ni Lu Chen na pumunta siya sa Yuanwo continent, malamang iyon ang ideya ni Emperor Feng Yao. Dahil ang Lingzhou ay tinataka ni Emperor Feng Yao, nang walang pahintulot ni Emperor Feng Yao, imposible para kay Lu Chen na tanggalin ang selyo ng linggo. Sa madaling salita, si Lu Chen ay may malapit na relasyon kay Emperor Feng Yao.
Kung walang tagubilin ni Emperor Feng Yao, bakit magmadali si Lu Chen na hilingin sa kanya na pumunta sa Yuanwo Continent? Hindi niya pinipigilan ang pagpunta sa Yuanwo Continent, ngunit ayaw niyang makaladkad doon, lalo na si Emperor Feng Yao. Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Nag-isip sandali si Linhua, saka nagtanong. Oo. Tumanggaw si Lu Chen at sumagot ng maikling walang sinasabi. Gusto mong makita ang pinakamalakas sa ating Eldar, di ba? Hindi madali, dadalhin kita doon. Ang linya na iyon, na walang alam, ay muling lumabas upang pumatay, sa mga elder ng ating spirit clan, tanging ang dakilang elder ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at ang dakilang elder ang pinakamalakas sa ating spirit clan. Lingyan, bumaba ka muna, may private akong kakausapin kay Lu Chen. Nang makitang dumarating si Lingyan nang hindi inanyayahan at nakikialam sa pag-uusap nila ni Lu Chen, medyo nalungkot si Linhua, kaya gusto niyang itaboy si Lingyan. Anong private talk ang mayroon kayo ni Lu Chen? Hindi ba ako nakikinig? Sabi ni Lingyan na may bastos na mukha. Lumabas ka. Medyo naging malamig ang tono ni Linhua. Sumunod ka. Sa sandaling nagbago ang ekspresyon ni Lingyan, alam niyang kailangan na niyang umalis, kaya lumingon siya at binalaan si Lu Chen. Anak, binabalaan kita, maaari kang makipag-usap tungkol sa mga pribadong bagay sa Reyna, ngunit hindi ka dapat umibig sa my queen, or I will not spare you. Paano kung mahal ako ng Reyna mo? Naramdaman ni Lu Chen na nalibang ito, kaya ibinalik niya ang kanyang mukha para asarin siya. Kasalanan mo yan, hindi pa rin kita mapapatawad. Pagkasabi ng matatag ni Lingyan, tumalikod siya at galit na umalis sa Lingwang Hall. Lu Chen? May importante kang pag-uusapan sa Reyna, dapat din kaming bumaba ni Warner. Sa pagkakataong ito, ganoon din ang sinabi ni Meng Yo. Ikaw, iba ka kay Lingyan, you can stay. Tumingin si Linhua kina Meng Yo at Warner na may kahihiyan sa kanyang mukha, ngunit sinabi iyon. Nag-uusap ang Young Master at ang Reyna tungkol sa mahahalagang bagay ng Spirit Clan. Hindi tayo komportable dito, kaya umalis muna tayo. Si Warner ay may matalinong pag-iisip, may nakita siyang Nijuan, nag-iwan ng salita, at hinayla si Meng Yo palayo. Pagkatapos, tanging sina Lu Chen at Linhua lamang ang naiwan sa Lingwang Hall ng Nooda. Lu Chen, naaalala mo pa ba ang proposal ng hari ko ilang araw na ang nakakaraan? Tumingin si Linhua kay Lu Chen, na may kinang ng pagkamahiyain sa kanyang magandang mukha, ikaw ang itinadhana na tao ng angkan ng mga espirito, at lubos kang iginagalang ng espirito. Prinsipe, ano sa palagay mo? Bakit gusto mo akong maging prinsipe? Namula rin si Lu Chen, ngunit nagtanong siya bilang tugon. Kung gayon bakit mo ipinipilit na ipanganak itong hari? Hindi tumugon si Linhua sa ibaba, sa halip ay pinamunuan ang hukbo ni Lu Chen. Well, nabulunan si Lu Chen, napakamot ng ulo, at saglit, hindi alam kung paano tutugon. Kabanata 1393, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ni-recruit siya ni Linhua para pakasalan siya. Ito ay isang magandang bagay. Ibig sabihin, in love si Linhua sa kanya. Kung alam ni Lingyan, malamang mababaliw siya. Nakakalungkot lang na hindi makasali si Lu Chen sa Spirit Clan, at wala siyang planong magpakasal, lalo pa ang magpakasal. Gustuhin man nilang magpakasal, kasama sina Meng Yo at Warner. May fiancé ako, at dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinakal ni Lu Chen ang isang pangungusap, na ikinalulungkot ng pagtanggi ni Linhua. Alam na ng haring ito na si Meng Yo at Xiao Wan iyon, ngunit mabubuhay silang mapayapa kasama ang haring ito. Nang sabihin ito ni Linhua, ang kanyang magandang mukha ay puno na ng pulang ulap. Hindi niya akalain na ipagtatapat niya ang kanyang pagmamahal kay Lu Chen ng tahasan. Ngunit ang Eldar ay nangangailangan ng isang taong may malaking potensyal. Para sa kapakanan ng Spirit Race, lumabas siya ng todo. Higit pa rito, hindi lamang ang Linghuang, kundi pati na rin ang mga matatanda ay matagal nang nagnanais na maging ganito siya. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay hindi seryosong tumutugma sa kanyang kaharian, at siya ay may malaking potensyal. Kung mananatili siya sa Spirit Race, ito ay magiging isang pagpapala para sa Spirit Race. Tungkol naman sa nararamdaman niya kay Lu Chen. Not bad? Not bad. Ang isang babae sa kanyang posisyon ay mayroon lamang pangkalahatang pagtingin sa angkan ng espiritu sa kanyang puso, at ang mga pribadong emosyon ay isang luho na matagal na niyang tinalikuran.
Kahit na si Lu Chen ay hindi kasing ganda ni Ling Yan, ngunit si Lu Chen ay isang gwapong lalaki din, hindi isang asong babae, at medyo panlalaki, sa katunayan, siya ay napakapopular sa mga babae. Kung pumayag si Lu Chen na maging prinsipe, pakiramdam niya ay halos hindi niya ito matatanggap. Ito ba ang kondisyon para ikaw at ako ay ipanganak? Tanong pabalik ni Lu Chen ng ganito. Hindi. Direktang. Itinanggi ni Lingua na gusto niyang si Lu Chen ang maging prinsipe dahil sa angkan ng mga espiritu, hindi dahil sa pag-alis sa lambak ng mga espiritu. Hindi mahalaga kung paano ipinanganak ang iba pang spirit race. Gayunpaman, kung siya, ang hari ng espiritu, ay ipanganganak, hindi siya ang magpapasya. Siya, ang hari ng angkan ng espiritu, ay walang kapangyarihan sa mundo, at kapag nakatagpo ng isang malaking kaganapan tulad ng kanyang sariling kapanganakan, kailangan pa rin niyang makinig sa opinyon ng emperador ng espiritu. Mas mabuting dalhin mo muna ako sa Linghuang. Ayaw ni Lu Chen na masangkot sa paksang iyon kasama si Lingua, at ayaw niyang direktang tanggihan si Lingua, kaya kinailangan niyang lutisin ito sa pamamagitan ng pagkalagkad ng mga salita. Kung direktang tatanggi siya, alam ng Diyos kung magagalit si Lingua dahil sa kahihiyan at bibigyan siya ng direktang pagtanggi. Kung hindi pumunta si Lingua sa Central Continent, mawawala ang karamihan sa kahalagahan ng pagsilang ng spirit race. Sapagkat, ang talento ni Lingua ang pinakamataas sa mga espiritong angkan, at siya rin ang pinakamalamang na makoronahan bilang emperador. Kapag dumating ang sakuna sa hinaharap, ang emperador lang ang makakahawak sa langit. Sinasabing ang ibang mga tunay na hari at santo ay hindi dapat banggitin. Sa makatuwid, nais niyang makita ang Linghuang, at umaasa na hahayaan ng Linghuang na ipanganak si Lingua. Kung gayon, pumunta tayo sa lupain ng banal na bukal. Nang makitang nagpapaliban si Lu Chen, walang pagpipilian si Lingua kundi ang sumuko, at agad na inutusan ang isang tao na ayusin ang isang kalisya upang pumunta sa banal na bukal kung saan nagtago si Linghuang. Sa pagkakataong ito, sina Lu Chen at Lingua pa rin ang pumunta sa banal na bukal, at walang third party. Dahil ang lupain ng banal na bukal ay isang restricted area para sa lahi ng espiritu, walang sino man ang pinapayagang pumasok. Siyempre, maliban kay Lingua. Ang hari ng angkan ng espiritu ay may karapatang pumasok, ngunit kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Ang halaga ng pagpasok sa banal na bukal ay naipakita na ni Lingua noong nakaraan. Kailangan nitong palabasan ang dugo ng espiritong hari upang maalis ang harang sa pasukan ng banal na bukal. Ngunit pagdating nila sa banal na bukal, natuklasan ng dalawa na walang paghihigpit sa pasukan ng banal na bukal, at hindi na kailangang mag-aksaya ng dugo si Lingua para mabuksan ito. Marahil ay alam ng Emperor Ling na kami ay darating, at espesyal na tinanggal ang paghihigpit para sa amin, para hindi ko na kailangang duguan ang aking dugo. Gulat na sabi ni Lingua. Hindi naman ganoon ang kaso, titingnan ko ito. Si Lu Chen ay tumalon mula sa karwahe, lumakad patungo sa pasukan ng banal na bukal, naramdaman ito, at sinabi, ang ipinagbabawal na enerhiya dito ay matagal nang nawala, ibig sabihin, ang pasukan sa banal na bukal ay nabuksan ng ilang sandali. Maliban sa haring ito, sino ang makakapag-unblock ng pagbabawal? Lalong nagulat si Lingua. Maaari bang i-unblock ng mga matatanda? Tanong ni Lu Chen. Hindi pwede. Sumagot si Lingua ng sang-ayon. Kung gayon isang tao lamang ang makakagawa nito. Sabi ni Lu Chen. Ibig mong sabihin, ang Linghuang ang nagtanggal ng paghihigpit. Lumiwanag ang mga mata ni Lingua, at tila may naintindihan siya, binuksan ni Linghuang ang restriction, at hindi ibinalik ang paghihigpit sa orihinal na pangungusap, maaaring ang Linghuang. Sa pagsasalita tungkol sa pagiging narito sa sandaling ito, sinabi ni Lingua. Hindi na nagsalita pa, ngunit si Lu Chen ang nagtapos para sa kanya, maaaring umalis na ang Linghuang, at hindi niya ibinabalik ang paghihigpit, marahil ay maginhawa para sa iyo na pumasok. Pumasok tayo at tingnan natin. Nataranta, si Lingua, agad na tumalon sa kalisya, at pumasok sa banal na bukal kasama si Lu Chen. Ang lupain ng banal na bukal ay pareho pa rin, walang nagbago. Ang espiritual na tubig sa bukal sa pool na iyon ay puno pa rin, at ang espiritual na enerhiya ay umuusok at tumataas. Sa paligid ng water pool, mayroon pa ring mga sinaunang spirit tree na tumutubo, puno ng sigla. Kaya lang nawala ang marilag na aura ng lupain ng banal na bukal sa nakaraan. Lingua, ang kasalukuyang King of the Spirit Race, yumuko sa Spirit Emperor.
Hinarap ni Linhua ang water pool, at dahan-daang yumoko. Gayunpaman, ilang beses sumigaw si Linhua, ngunit walang sumagot. Baka wala na talaga si Emperor Ling. Sabi ni Lu Chen. Bumaba na tayo at tingnan natin. Bumangon si Linhua sa lupa, tumalon, at bumulusok sa pool. Sumunod si Lu Chen sa likuran, sumisid sa pool, natagpuan ang daanan sa ilalim ng tubig, at sumisid sa daanan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang kuweba na siyang pinagtatagwa ng mga linghuang. Si Lu Chen at Linhua ay parehong pumunta sa lugar na ito, kaya pamilyar sila dito. Gayunpaman, nang umahan siya mula sa tubig, nalaman niyang walang laman ang kuweba at wala na ang linghuang. Wala na talaga ang linghuang dito. 100,000 taon nang nagtatago si Linghuang sa mundo. Bakit siya biglang umalis? Lubhang nalilito si Linhua. Hindi nagsalita si Lu Chen, ngunit ang kanyang mukha ay medyo pangit. Pumunta siya para makita si Emperor Ling, talagang may gusto siya. Ang Linghuang lang ang makakapagsabi na si Linhua ay ipinanganak. At susundin lamang ni Linhua ang utos ng Linghuang. Ngayong wala na ang Linghuang, sino pa ang makakausap ni Linhua? Hoy, halika at tingnan mo, may 2 kristal na bote dito. Sa oras na ito, naglakad si Linhua sa dulo ng kuweba at biglang sumigaw. Nagmamadaling lumapit si Lu Chen at nakita niya ang 2 kristal na bote na inilagay sa ilalim ng dingding ng kuweba. Nang buksan niya ang takip ng kristal na bote at maamoy ito, tuwang-tuwa si Lu Chen. Dahil, ang laman ng Shuichang bottle ay ang spirit essence liquid. Ang bawat kristal na bote ay naglalaman ng humigit kumulang 2 cuties ng spiritual essence na likido, bakit parang hindi tuwang-tuwa si Lu Chen? Isang higop na lang ang natitira sa spirit essence liquid sa kamay ni Lu Chen, at matagal na niyang gustong humanap ng spirit essence liquid para mapunan ito. Ito ay iniwan ng Linghuang. Kung walang aksidente, ito ay iiwan sa atin. Tumawa si Lu Chen at hindi magalang, agad na iniligpit ang isa at ibinigay ang isa kay Linhua. Ngayong mataas na ang kanyang cultivation base, hindi na siya makakainom ng isa pang patak sa tuwing magsasakripisyo siya kay Zantian, ngunit kailangan niyang uminom ng kasing dami ng isang paghigop. Ang kristal na bote na ito ay naglalaman ng isang buong 2 cuties ng espiritual na essence na likido, na maaaring uminom ng marami at tumagal ng ilang sandali. Tingnan mo, Lu Chen, may mga salita sa dingding ng kuweba. Inalis ni Linhua ang kristal na bote, ngunit itinuro pataas at sinabi. Kabanata 1394, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Tumangala si Lu Chen, at sigurado, nakita niya ang 4 na malalaking karakter na nakaukit sa dingding ng kuweba, ipinanganak ang Haring Espiritu. Nang makita ang 4 na salitang ito, agad na gumaan ang pakiramdam ni Lu Chen. Ito ay 4 na malalaking karakter, walang dad ang mensahe ni Linghuang na tumutukoy kay Linhua. Hindi dapat suwayan ni Linhua ang mga tagubilin ni Linghuang. Lumalabas na ang Emperor Ling ay nag-iwan ng mensahe na humihiling sa iyo na ipanganak kasama ko. Lumingon si Lu Chen, tumingin kay Linhua at sinabi, Linghuang, bakit nagmamadali kang ipanganak ako? Ang paghihigpit sa pagpasok ay matagal nang nabuksan, ibig sabihin ay matagal nang wala ang Linghuang, ngunit paano malalaman ng Linghuang na tiyak na darating ang haring ito upang mahanap siya? Tinitigan ni Linhua ang 4 na malalaking karakter, labis na naguguluhan. Si Linghuang ay isang walang katulad na powerhouse, at ang kanyang mga kakayahan ay hindi natin kayang unawain. Panipi. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang propesya ng Emperor Ling na nakikinita na tayo ay darating, kaya espesyal na iniwan kanya ng isang utos. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang utos ng Linghuang at ipanganak ka agad. Sumama ka sa akin sa Central Continent. Nang sabihin ito ni Lu Chen, hindi nakaimik si Linhua. Anyway, napakatumpak ng hula ni Linghuang, talagang dumating sila ni Lu Chen. At kailangan niyang sundin ang mensahe ni Linghuang sa kanya. As for her personally, gusto ba niyang ipanganak? Sa katunayan, gusto niya. Ngunit marami pa siyang affairs na dapat harapin sa Spirit Clan, at hindi siya makakaalis kaagad sa Spirit Valley. Gaya ng sinabi ni Lingyan, 3 hanggang 5 taon bago siya makapasok sa Yuanwo Continent. Ngunit tumakbo si Lu Chen upang iligtas siya, at same time na hiniling na ipanganak siya, at hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay medyo nayanig. Ngayon, sa mensahe ni Linghuang, alam niyang gagawin niya ang gusto ni Lu Chen. Matapos lisanin ang nakatagong kuweba ni Linghuang at sumisid,
hindi kaagad umalis si Lu Chen, ngunit tumingkayad sa tabi ng Ling Tan, handang magtrabaho. Bumalik si Lu Chen sa lupain ng banal na bukal, bukod sa hinahanap niya ang Ling Huang, mayroon pa siyang dapat gawin. Nangako siya kay Qin Linjiao na maghanap ng mas espiritual na spring water at palawakin ang Ling Quan Pool sa Chaos Orb para bigyan si Qin Linjiao ng mas magandang espasyo para sa ebolusyon. Wow! Isang buong pool ng spiritual spring water, malapit na akong umunlad. Sa loob ng Chaos Orb, tuwang-tuwa na nakatingin sa labas si Dajao, tuwang-tuwa. Huwag kang matuwa, hukayin kaagad ang lupa at palawakin ang Ling Quan Pool. Tiningnan ni Lu Chen ang Ling Quan Pond sa loob, ito ay halos 80% tuyo, at ang natitirang tubig ng Ling Quan ay hindi na mailubog sa katawan ni Qin Linjiao. Walang paraan, ang mga natutunaw na puno ng prutas ay simpleng malalaking pumpers, at kailangan nila ng maraming espiritual na tubig sa bukal upang lumago. Dinilig ni Qin Linjiao ang natutunaw na mga puno ng prutas na may luha sa kanyang mga mata, at ang resulta ay halos tuyo na ang espiritual na spring pool. Kung hindi nangako si Lu Chen na palalawakin ang espiritual na tubig sa bukal, hindi kailanman papayag si Dajao na magbomba ng napakaraming espiritual na tubig sa bukal para diligan ang mga natutunaw na punong prutas. Gawin mo agad. Tumugon ang malaking Jiao, at agad na iniunat ang lahat ng 4 na kuko, pinutol ng 5 beses at 2 beses, at hinukay ang orihinal na Ling Quan Pool, pinalawak ito ng ilang beses. Gamit ang isang malaking kamay, ibinubomba ni Lu Chen ang tubig ng Ling Quan mula sa Ling Tan patungo sa Chaos Orb, nang magtanong si Linghua, anong ginagawa mo? Gusto kong alisin ang espiritual na tubig sa bukal dito. Hindi. Kung kukunin mo ang lahat ng ito, ang banal na bukal ay mawawala ang espiritual na tubig ng bukal, at ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa espiritual na lambak ay bababa. Hindi ko aalisin lahat, itatago ko ang ilan, para mapanatili ni Linggo ang orihinal nitong aura. Ngayong sinabi na ni Lu Chen, hindi na siya pinigilan ni Linghua, pinayagan si Lu Chen na ilabas ang tubig ng Ling Quan mula sa Ling Tan. Pagkatapos ng kalahating stick ng insenso, bumaba ng 70% ang level ng tubig sa Ling Tan, at karamihan sa tubig ng Ling Quan ay napunta sa Chaos Pearl. Hahaha, ang galing! Napakaraming spiritual spring na magagamit ko, siguradong napakabilis ng evolution speed ko, at pwede akong mag-evolve na maging dragon, malapit lang. Nang makita ang isang malaking halaga ng espiritual na tubig sa bukal na bumubuhos, at ang antas ng tubig ng espiritual na pool ng bukal ay lalong napuno, ang Qin Linjiao ay nagtaas ng kanyang ulo at tuwang-tuwa na sumigaw, halos mabaliw sa tuwa. Gayunpaman, sa oras na ito, binawi ni Lu Chen ang kanyang mga kamay at tumigil sa pagbomba ng spirit spring water sa pool. 10% na lang ng tubig sa Ling Quan ang natitira, sobra na ang nainom mo. Sa pagtingin sa pool kung saan bumaba ang level ng tubig hanggang sa ibaba, hindi napigilan ni Linghua ang pagkunot ng noo, ang espiritual na tubig sa bukal ay pinag-isipan ng langit at lupa, at tumatagal ng hindi bababa sa 100,000 taon upang tipunin ang espiritual na tubig ng bukal sa pool na ito. 70,000 taon na ang kinuha. Hindi naman ganoon ka-exaggerated, baka naligaw ka. Umiling si Lu Chen, at sinabing, huling pagpunta ko rito, kinuha ko lang ang kalahati nito. Mahigit 1 taon na lang, at ang espiritual na bukal sa pool na ito ay puno na muli. Nangangahulugan ito na, ang espiritual na tubig ng bukal sa mabilis gumaling ang pool, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Talaga, mukhang nakalimutan na ito ng haring ito. Sandaling natigilan si Linghua. Dahil sa huling pagkakataon, kumuha din si Lu Chen ng spirit spring water, at hindi nagsalita si Ling Huang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tubig ng Ling Quan sa pool ay talagang puno, na nangangahulugan na ang bilis ng pagbawi ng tubig ng Ling Quan ay hindi kasing bagal ng sinabi ng alamat. Ang dalawa ay umalis sa lupain ng banal na bukal, mabilis na bumalik sa palasyo, at papaalis na sana sa Spirit Valley. Nagpasya si Linghua na ipanganak at sundan si Lu Chen sa Central Continent. Sumang-ayon din si Linghua sa kahilingan ni Lu Chen, at pumili ng 1,000 batang mandirigma na pumunta sa Zhongzhou para sa karagdagang pag-aaral ng magkasama. Ang 1,000 batang mandirigma na ito ay pawang kahanga-hanga at may mataas na talino, at lahat sila ay mga pagmamataas sa martial arts na pinili ng angkan ng mga espiritu. Pagkatapos, ipinatawag ni Linghua ang lahat ng maharlikang pamilya at mga opisyal ng sibil at militar, at inihayag na siya ay papasok sa WTO,
at hayaan ang ikaapat na prinsipe na si Linggang na kunin ang kapangyarihan at pansamantalang pamahalaan ang Lingzhou sa ngalan niya. Hindi marami ang nagulat sa desisyon ni Linhua. Dahil, si Linhua ang numero 1 martial artist ng Lingzhou at ang may pinakamaraming pag-asa na makoronahan bilang emperador. Ilang oras pa bago siya pumunta sa Yuanwo continent para magsanay. Nakapagtataka kung mananatili si Linhua sa dati niyang gawi at hindi na lalabas para mag-aral pa. Sa mga matataas na opisyal ng Manchu Dynasty, iisa lang ang mahigpit na sumalungat dito, at ang taong ito ay si Ling Yan. Kamahalan, matatagalan pa bago ka pumunta sa Yuanwo continent para sa karagdagang pag-aaral. Gayunpaman, napawi mo lang ang kaguluhan sa Lingrao at kailangang ilabas ng palasyo ang gulo. Kanina ka palang nakabalik sa trono, at aalis ka na bago ka pa maging matatag. Hindi ito ang tamang oras. Bukod dito, magtatagal bago mabawi ang iyong lakas sa pakikipaglaban, at magtatagal bago mag-consolidate. Hindi angkop na pumunta sa Yuanwo continent at magdusa sa mababang aura. Sa sandaling umalis ka sa espiritual na lambak at sa lupain ng iyong mga ninuno, ang iyong kaharian ay babagsak, na maaaring makahadlang sa iyong paglilinang sa hinaharap, at tiyak na hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Tiningnan ni Linhua ang kahusayan sa pagsasalita ni Ling Yan, at ang kanyang mukha ay naging medyo madilim. Alam din niya na hindi ito ang magandang oras para umalis sa Spirit Valley sa oras na ito, ngunit nag-iwan ng mensahe si Emperor Ling, hindi ba siya maaaring sumunod? Sa buong angkan ng espiritu, kakaunti lamang ang nakakaalam na ang emperador ng espiritu ay buhay pa. Napakaraming sibil at militar na tao sa Manchu Dynasty dito, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng pagkakaroon ng Ling Huang. Kung alam ni Ling Yan ang pag-iral ng Ling Huang at nag-iwan ng mensahe kay Linhua, natatakot ako na hindi siya tumalon para tumutol. Bukod dito, hindi lang si Linhua ang nakakaalam nito, pati na rin ang mga opisyal ng sibil at militar ng dinastiyang Manchu. Sa tahasang pananalita, natakot si Ling Yan na umalis si Linhua. Hinahabol ni Ling Yan si Linhua, at alam ito ng buong Lingzhou. At hindi gusto ni Linhua ang mga sisis, at alam ito ng buong spirit race. Kabanata 1395, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa lahi ng espiritu ngayon, may isa pang nakatadhanang tao. Ang makapangyarihang Lu Chen na iyon. Hindi lamang niya sinira ang selyo ni Linggo, ngunit nailigtas din niya si Linhua at ang panloob na pagnanakaw ng Lingzhou. Sa makatuwid, nang magpasalamat ang angkan ng espiritu kay Lu Chen, umaasa rin sila na magiging magkapares sina Linhua at Lu Chen, upang maging bahagi si Lu Chen ng angkan ng mga espiritu. Ling Yan, wala talagang pag-asa. At ang mga kakaibang birtod ni Ling Yan ay kilala na, alam ng sino mang nakakakilala sa kanya na ang taong ito ay labis na nagseselos. Ang dahilan kung bakit mahigpit na tinutulan ito ni Ling Yan ay dahil sa takot niya na si Linhua ay maaga ni Lu Chen nang walang masyadong hula. Ling Yan, huwag ka nang magsalita pa, hindi na mababago ang desisyon ng haring ito. Kinaweyan ni Linhua ang kanyang kamay, na sinenyasan si Ling Yan na huminto sa pagsasalita. Pagkatapos umatras mula sa korte, inayos ni Linhua ang kanyang mga gamit at hinanap si Lu Chen. Sa oras na ito, pinangunahan ni Lu Chen ang isang grupo ng mga hardcore na kapatid upang subukan ang libong batang espiritong mandirigma. Paano? Bahagyang ngumiti si Linhua, pumunta sa gilid ni Lu Chen at nagtanong, ang martial talent ng ating spiritual clan ay may magandang talento, tama ba? To be honest, it's really good. Lahat ay 7-star o 8-star talent, at ang martial art areas ng lahat ay heaven level. Tumango si Lu Chen, at sinabi, ang pinakabihirang bagay ay ang libong taong ito ay napakabata, at lahat sila ay Qingtian Venerables, karapat-dapat sa pagsasanay. Umaasa ako na ang mga nakatataas ng sangkatauhan ay maaaring magbuhos ng mga mapagkukunan sa ating espiritual na lahi. Sa oras na iyon, ang kanilang paglilinang ay bubuti ng napakabilis, at maraming tao ang magiging mga tunay na hari. Sabi ni Linhua, kapag ipinanganak ang lahi ng espiritu, dapat bigyang pansin ito ng mga nakatataas sa sangkatauhan. Hindi maiiwasan na maraming mapagkukunan ang ilalagay sa iyo. Biglang may naalala si Lu Chen, kaya tinanong niya si Linhua ng ganito, nga pala, ano ang mapagkukunan na higit na kulang sa iyong lahi ng espiritu? Ano man ang mga henyo, mga kayamanan ng lupa, mga materyales sa armas, at iba pa, may kakulangan ng mga mapagkukunan sa lahat ng aspeto.
Nag-isip sandali si Lingua, at pagkatapos ay nagsabi, gayunpaman, ang pinakakulang sa ating lahi ng espiritu ay ang mga table task, ang pangunahing mga table task para sa paglilinang. Ang lambak ng espiritu ay mayaman sa aura, at mayroon ding natatanging mga kayamanan ng henyo, pati na rin ang ilang mga bihirang panggamot na materyales. Gayunpaman, ang linggo ay palaging isang saradong lugar, hindi mahalaga kung ito ay mga henyo, kayamanan o mga materyales na panggamot, walang maraming mga kategorya. Bukod dito, ang spirit race ay nasealed sa Spirit Valley at nahiwalay sa mundo sa loob ng 100,000 taon, kaya matagal nang tumanggi si Danshio. Sa napakaraming hindi kanais-nais na mga pangyayari, ang spirit race ay magkakaroon ng mga multo ng walang kakulangan ng mga table task. Karamihan sa mga espiritual na mandirigma ay bihirang kumain ng mataas na kalidad ng mga table task, at lubos na umaasa sa mataas na espiritual na enerhiya ng espiritual na lambak upang suportahan ang kanilang paglilinang. Ang katawan ng lahi ng espiritu ay angkop para sa paglilinang, kasama ng suporta ng mataas na espiritual na enerhiya, ang pagpapabuti ng kaharian ay mas mabilis kaysa sa lahi ng tao. Ngunit pagkatapos na makapasok sa zone, nang walang suporta ng mga mapagkukunan maliban sa espiritual na enerhiya, ang pag-unlad ng paglilinang ng espiritual na mga tao ay nagsimulang bumagal. Dahil sa kakulangan ng venerable pills, karamihan sa spirit-raised venerables ay humihinto sa kaharian ng mga santo. Tanging ang mga napakatalino na angkan ng espiritu na pagmamataas, o mga dignitaryo ng maharlikang pamilya, ang may pagkakataon na maging isang santo. Kung tungkol sa tagumpay ng tunay na hari, kailangan itong kalkulahin sa pamamagitan ng taon ng unggoy. Kung titingnan pa lang ang katotohanan na mayroon lamang ilang daang matatanda sa spirit race, maaari mong makita ito. Ang mga matatandang iyon ay ang mga tunay na hari ng lahing espiritu. Hindi ko alam kung ilang libong taon ang inabot para sa spirit race para makaipon ng 100 tunay na hari na hindi maihahambing sa human race. Ito rin ang kinahinatnan ng matinding kakapusan ng mga mapagkukunan. Ang mainstream na elixir ay natural na ang pinakamahalagang mapagkukunan ng paglilinang. Tumango si Lu Chen, sinangayunan ang mga salita ni Lingua. Hanggat binibigyan tayo ng sangkatauhan ng isang batch ng venerable pills na may mga pattern ng tableta, ginagarantiyahan ng haring ito na ang libong espiritong mandirigma na ito ay magiging mga santo sa wala pang 10 taon. Sabi ni Lingua. Ilang linya ng pill ang inaasahan mong magkakaroon ng venerable pill? Tanong ni Lu Chen. Sapat na ang magkaroon ng mga pattern ng tableta, paano ka hihingi ng napakarami? Siyempre, ang pinakamaganda ay ang Sunwen Venerable Pill, ang kalidad na ito ay may pinakamahusay na kapangyarihang panggamot. Panipi, 3 linya lang. Sobra ba? Napakaliit. Kung gayon, ilang linya ng Venerable Pills ang karaniwang ginagamit ninyong mga tao? Karaniwang ginagamit ng mga ordinaryong kagalang-galang ang 3 pattern na venerable pill, ngunit ang mga mayayaman ay maaaring gumamit ng 5 pattern at 6 pattern pill. Walang resources, walang pera ang My Spirit Race, at mas maganda ang Sunwen Venerable Pill. Lingua, paano kung personal kung maibigay sa iyo ang 9 pattern Venerable Pill? 9 pattern Venerable Pill. Biruin mo, iyon ang maalamat na tableta, paano ka magkakaroon nito? Ako. Hindi ako naniniwala. Chen Sheng, maglabas ng 2 balde ng 9 pattern venerable pill. Buksan ang takip ng bar aisles, ang halimuyak ng mga table tas ay umaapaw, at ang bar aisles ay puno ng mga venerable pills, bawat bilog at puno, bawat kristal na malinaw, bawat isa ay may 9 na linya ng mga table tas. Ito, tumingin si Lingua sa 2 balde ng Jiwen venerable pill, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Saglit na hindi nakaimik si Lingua. Kahit na siya ay hindi pa nakatikim ng ganitong uri ng pinakamataas na kalidad na venerable pill, at hindi pa niya ito nakita. Yaong maaaring pinuhin ang 9 patterns venerable pill, ang alchemy attainment ay napakataas, natatakot ako na ito ay hindi maisip. Kahit na ito ay isang ika-9 na order na Great Venerable Pill, ang rate ng tagumpay ay napakababa. Hindi bababa sa ang alchemy ay kailangang kumilos, mas mabuti ang isang mahusay na alchemy sa itaas ng ika-7 ranggo, ang rate ng tagumpay ng pangkalahatang alchemy ay hindi mataas. Sa lahi ng espiritu, walang mga santo ng alchemy, at kakaunti ang mga master ng alchemy sa antas ng alchemy. At mayroon lamang isang Great Alchemy Venerable, at ang kanyang mga natamo sa alchemy ay hindi masyadong mataas,
at maging ang failure rate ng pagpino ng 5-pattern Venerable Pill ay napakataas. Kahit na ang Yuanwo continent ay mayaman sa mga mapagkukunan, kahit na si Lu Chen ay isang high-level na alchemy cultivator, magiging mahirap na pinuhin ang napakaraming 9-pattern Venerable Pills, tama ba? Kahit na makapagsanay si Lu Chen, gaano karaming oras ang masasayang? Mula noong sinaunang panahon, ang alchemy at martial arts ay hindi pa nalilinang ng magkasama. Kung inilalagay ni Lu Chenro ang lahat ng kanyang oras at lakas sa alchemy, paano niya mapapabuti ang kanyang paglilinang? Napakataas ng combat power ni Lu Chen, kailangan niyang gumugol ng maraming oras sa pagsasanay, kaya paano siya magkakaroon ng oras upang pinuhin ang alchemy? Hindi ko talaga maintindihan saan nakakuha si Lu Chen ng napakaraming 9-pattern Venerable Pills. Maging ang ekspresyon ng espiritong hari ay ganito, pabayaan ang libong batang espiritong mandirigma. Nakatayo roon ang libu-libong mga mandirigma ng lahi ng espiritu na tulala, lahat sila ay natigilan, at lahat sila ay nawala ng kanilang mga kaluluwa. Ito ang dalawang malalaking bar isles ng 9-pattern Venerable Pill. Hindi bababa sa 10,000 piraso. Ang Venerable Pills na madalas nilang ginagamit ay middle grade Venerable Pills, at karamihan sa top grade Venerable Pills. Ang mga mayayaman ay maaaring gumamit ng pinakamataas na grado na Venerable Pill, o kahit Yuan Venerable Pill. Ngunit sa kanila, hindi bababa sa kalahati sa kanila ay walang pera, at hindi nila kayang bilhin ang mababang ranggo na Venerable Pills, at lahat sila ay dumating sa pamamagitan ng pagsusumikap. Kung ang bawat isa sa kanila ay hahatiin sa 10 piraso, na may mataas na talento, tiyak na malilinang nila ang gininto ang katawan sa maikling panahon. Ito ay isang mahusay na tukso. Matapos ang pagkabigla, bumalik si Linghua sa kanyang katinoan, at ang kanyang magagandang mata ay nakatutok kay Lu Chen, at may kaunting pagdududa sa kanila. Ang 9 na pattern na Venerable Pill ay napakabihirang, maaari mo itong inumin ng basta-basta lumabas, ngunit walang libreng tanghalian sa mundo, kaya kung may balak ka, sabihin mo na lang. Kabanata 1396, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang benepisyo ng ating hukbo ay mayroong malaking bilang ng Jiwen Venerable Pills. Ngumiti si Lu Chen, at sa wakas ay ipinakita ang buntot ng kanyang fox, hanggat sumali sila sa aking hukbo, masisiyahan sila sa parehong mga benepisyo, at maaari nilang direktang kainin ang 9-pattern Venerable Pill. Kaya pala, pinaglalaroan mo ako, 1,000 martial arts na kay abangan. Biglang natauhan si Linghua. Talagang 9-love ako sa kanila, hayaan mo silang sumama sa hukbo ko. Sabi ni Lu Chen. Sila ang kinabukasan ng spirit race, sila ang magiging pillars ng spirit race in the future, paano sila magiging subordinate mo? Hindi sumang-ayon si Linghua. Ito ay talagang pareho. Nagpunta sila sa Central Continent, kaya gusto nilang ipadala sa ilalim ng isang tiyak na puwersa. Sinabi ni Lu Chen, kung hindi, paano sila makakakuha ng mga mapagkukunan ng pagtatanim? Ang mataas na antas ng sangkatauhan, hindi ba nila maaaring hayaan silang magsanay ng mag-isa? Tanong ni Linghua. Sa pagkakaalam ko, hindi ito dapat posible. Ang kanilang kaharian ay hindi mataas sa Central Continent, at dapat silang magtanim sa ilalim ng proteksyon ng isang tiyak na malakas na puwersa. Sumulyap si Lu Chen kay Linghua, at sinabing, ikaw naman, ikaw ang hari ng angkan ng mga espiritu, at dapat may mga namungunang puwersa na gustong sumali sa iyo. Gusto rin ng haring ito na sumali sa puwersa ng iyong lahi ng tao. Nagpakita ng kawalang kasiyahan si Linghua, ang haring ito ay hindi sasali sa anumang puwersa, mas gugustuhin kung magsanay ng mag-isa kaysa kontrolin ng iba. Linangin ang iyong sarili, walang magbibigay sa iyo ng mga mapagkukunan. Nang makita ni Lu Chen na si Linghua ay nahulog sa hukay, isang hindi mahahalatang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa katunayan, si Linghua at 1,000 espiritual na mandirigma ay nagpunta sa Central Continent, at hindi nila kailangang sumali sa isang tiyak na puwersa. Hindi bababa sa hindi ito kailangan ni Linghua, siya ang hari ng angkan ng mga espiritu, at ang mga nakatataas sa sangkatauhan ay bibigyan sila ng espesyal na pagtrato kung nais nilang magbigay ng mukha sa angkan ng mga espiritu. Ngunit nagpakatanga lang si Lu Chen dahil gusto niya ang 1,000 espiritong mandirigma na iyon. Bukod pa rito, napakataas ng pagtrato sa Zealot Legion na kahit na ang pinakamalaking puwersa sa Central Continent ay maaaring hindi ito kayang pantayan. Ang haring ito ay makakahanap ng mga mapagkukunan ng mag-isa. Pagmamalaki ni Linghua. Ano naman sa kanila?
Itinuro ni Lu Chen ang libong espiritong mandirigma at sinabing, sinusundan ka ba nila o mula sa Central Continent? Natural silang sumusunod sa akin. Sabi ni Lin Gua, kung gayon kailangan mong bigyan sila ng mga mapagkukunan. Saan ka makakahanap ng napakaraming mapagkukunan? Sabi ni Lu Chen. Sa hinaharap mag-aaksaya ka ng maraming oras kung magpakadalubhasa ka sa mga mapagkukunan para sa kanila. Paano ang iyong paglilinang? Panipi. Ito. Napabuntong hininga si Lingua at hindi alam kung paano sesegot. Ang problemang sinabi ni Lu Chen ay napaka-realistic, at mataas siya sa Spirit Clan kaya hindi siya kapos sa resources, kaya saan niya naisip ang tungkol dito. Masasabi. Kung ito, pumunta sila sa Central Continent, gusto mo man o hindi, sa malaot madali kailangan mong hayaan silang sumali sa isang partikular na puwersa, kung hindi, hindi ka makakakuha ng cultivation resources. Sabi ni Lu Chen, kung wala silang impluensya at kulang ang mga mapagkukunan para sa paglilinang, kung gayon bakit sila ipinanganak? Mas mabuting manatili sa linggo at dahan-daang magbungkal. Baka pagkatapos ng 10,000 o 10,000 taon, ang ilan sa kanila ay magiging mga tunay na hari. Panipi, hindi pwede yon. Ang pangunahing dahilan ng aming kapanganakan ay upang pumunta sa Yoanwo Continent para sa mga mapagkukunan. Kung walang cultivation resources na maibibigay, ano ang gagawin natin sa Spirit Valley? Mahigpit na napakunot ang noo ni Lingua, at ang mga salita ni Lu Chen ay nagpahila sa kanyang ulo, at hindi niya nahawakan ang kanyang mga prinsipyo, at sa wakas ay nahulog sa ang hukay na hinukay ni Lu Chen. Sa oras na iyon, kung talagang walang paraan, maaaring pumayag ang haring ito na pupunta sila sa isang puwersa. Panipi, okay. Dahil alam mo na hindi maiiwasang makapasok sila sa kapangyarihan, narito ako, ay magbibigay sa iyo ng pangkalahatang pagpapakilala sa antas ng kapangyarihan sa Central Continent. May 3 uri ng puwersa sa Central Continent, maliliit na puwersa at malalaking puwersa, at ang isa ay ang pinakamataas na puwersa. Paghusga mula sa kanilang 1,000 kataong kaharian, hindi mataas ang kanilang cultivation, at kadalasan sila ay nabibilang sa maliliit na puwersa. Lihim na natuwa si Lu Chen nang mahulog si Lingua sa hukay, at sinamantala ang pagpapalawak ng hukay upang hayaang mahulog pa si Lingua sa ilalim ng hukay. Hindi ba maaaring gumana ang malalaking puwersa? Tanong ni Lingua. Kailangan sila ng mga dakilang puwersa para linangin ang isang ginintoang katawan. May bahagyang masamang ngiti sa mukha ni Lu Chen, ngunit hindi ito napansin ni Lingua. Sa katunayan, naglalako pa rin si Lu Chen at hindi sinabi ang buong katotohanan. Sa mataas na talento ng libong espiritong mandirigma na iyon, tiyak na makakasama sila sa malalaking puwersa. Lahat sila ay martial arts talents na pinili ng Spirit Clan, paano sila makakasama sa ordinaryong maliliit na puwersa? Hindi nasiyahan si Lingua, kung hindi ka man lang makakasama sa malalaking puwersa, hindi ba ito magiging kahihiyan sa spirit race? Bakit sila ipinanganak pa? Hindi naman totoo iyon. Kung handa kang makinig sa payo ko, maaari silang sumali sa pinakamalakas na puwersa sa Central Continent. Nagdilim ang mukha ni Lingua, at nag-shopping si Lu Chen, sinusubukang ibenta ang kanyang Fnatic Legion. Ang hukbo ni Lu Chen ay 4,000 katao lamang, at ang kabuoang antas ay hindi mataas. Karamihan sa kanila ay mga Panginoon sa lupa, at sila ay isang antas sa likod ng libong espiritong mandirigma. Tinatawag din ba itong malaking puwersa? Reyna, sa kabila ng katotohanan na ang Fnatic Legion ay maliit, ito talaga ang pinakamalakas na puwersa sa Central Continent. Sa oras na ito, sinabi ni Meng Yo, ang pinakamalakas ay hindi tumutukoy sa kapangyarihang labanan, ngunit sa kapakanan. Sinabi mo bang ito ay ang 9 Patterns Venerable Pil? Lumingon si Lingua at tumingin kay Meng Yo. Maganda ang impresyon niya kay Meng Yo, pati si Xiao Wan, crush niya silang lahat. Una, sina Meng Yo at Xiao Wan ay fiancés ni Lu Chen. Pangalawa, sina Meng Yo at Xiao Wan ay mga espesyal na talento sa martial arts, ang isa ay makapangyarihan sa labanan, at ang isa ay malakas sa mga kasanayang medikal. Higit pa rito, alam niyang ipinanganak si Meng Yo bilang isang prinsesa, na medyo katulad niya. Sa makatuwid, nagsalita si Meng Yo para kay Lu Chen, at gusto niya itong marinig. Ang 9 na pattern na Venerable Pil ay isa lamang sa mga benepisyo ng Fnatic Legion, at may higit pang mga benepisyo na hindi mo maisip.
Sinabi ni Mangyo, naglakas loob akong sabihin ito, kahit na ang malalaking puwersa sa Central Continent ay walang mga benepisyo ng Zealot Legion. Talaga, isang kahina-hinalang tingin ang lumitaw sa mukha ni Lingua. Ang elixir na ibinigay ng Zealot Legion ay isang pangunahing benepisyo. Bilang karagdagan, may mga makapangyarihang diskarte sa pagsasanay sa katawan, footwork, kasanayan sa pakikipaglaban, armas, at iba pa na hindi maibibigay ng ibang puwersa. Sabi ulit ni Mangyo, sa totoo lang, ang higit na kailangan ng ating lahi ng espiritu ay ang mainstream na tableta. Tumigil sandali si Lingua, pagkatapos ay tumingin sa dalawang balde ng 9-pattern Venerable Pills at sinabing, ang 9 na pattern na Venerable Pills ay talagang magagandang bagay, maaari silang magtanim ng mga gininto ang katawan, at makalusot pa sa mga tanikala at maging banal. Pagkatapos ng isang paghinto, umiling si Lingua at sinabing, ngunit pagkatapos nilang maging mga santo, hindi nagagana ang 9-pattern Venerable Pill. Anong uri ng gamot ang ibibigay ng iyong panatikong hukbo? Alok ito. Uminom si Lu Chen ng ilang table task, at ibinuka ang kanyang palad, ito pala ay Jiwen Saint Pill. 9-pattern Saint Pill. Nagulat si Lingua at napatulala din. Sa linggo, kakaunti ang mga sage na table task, hindi lamang ang mga panggamot na materyales ay mahirap makuha, kundi pati na rin ang paglilinang ng alchemy ng lahi ng espiritu ay hindi masyadong matagumpay. Kahit na siya, ang hari ng espiritu, ay nakakain lamang ng ilan sa mga ito, at sila ay mababa pa rin ang grado, lalo pat may anumang mga pattern ng tableta. Kabanata 1397 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Kung nag-practice siya ng mga dekalidad na Saint Pills, maaaring matagal na siyang naging isang tunay na hari. Lalong nagulat ang libong espiritong mandirigma sa likod niya, at halos lahat ay nablangko. Mayroong 9 patterns Venerable Pill at 9 patterns Saint Pill, na may napakataas na benepisyo, ang ganitong uri ng Legion ay talagang sulit na sumali. Hindi. Kahit masira ang ulo mo, kailangan mong sumali. Nandito na lang ang Reyna, at hindi pa nila ito turn para magbigay ng pahayag. Nagkaroon ng katahimikan sa eksena, at tumagal ng halos kalahating stick ng insenso bago nakabawi si Lingua mula sa walang katulad na pagkabigla, at nagtanong, anong pinakamataas na kapangyarihan sa Central Continent ang makapagbibigay ng Jiwen Saint Pill sa mahabang panahon? Sa pagkakaalam ko, hindi. Ngumiti si Lu Chen, at sinabi, hindi lamang walang Jiwen Saint Pill, ngunit walang Jiwen Venerable Pill. Hindi ba mayaman sa resources ang Central Continent mo? Sinabi ni Lingua, bakit kahit na ang pinakamataas na puwersa ay hindi makapagbigay ng mga ito? Hindi naman sa hindi nila ito maibibigay, ito ay hindi nila ito maibibigay. Wala silang napakaraming alchemy cultivator na napakahusay sa alchemy, kaya hindi nila mapino ang mga high-level na table task na may 9 na pattern ng tableta. Bukod dito, mas mataas ang kalidad ng mga high-level na table task, mas mahal ang mga materyales na kailangan. Halimbawa, ang pang-11 antas ng mga table task ng hayop, hindi lahat ng puwersa ay maaaring mag-imbak ng isang malaking halaga. Pero iba ang Legion ko, kakaunti lang ang tao, kaya may kakayahan akong ibigay sa kanila ang mga ito. Ngayon ay nasa kaharian pa rin sila ng mga kagalang-galang, at kailangan nila ang 9-pattern Venerable Pill. Pagkatapos nilang maging mga santo, hindi na mababali ang 9-pattern Saint Pill. I don't dare to make high-level pills that is higher than that. That level is beyond what I can imagine now. Ngunit ang Jiwen Saint Pill ay nasa kakayahan ko pa ring magbigay ng sapat na supply para sa lahat ng sundalong Legion. Let's put it this way, my family is the only one in the world that can have such great benefits. Tinapik ni Lu Chen ang kanyang dibdib, kaya sigurado. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lingua, at pagkatapos na mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, lumingon siya at tinanong ang libong espiritong mandirigma, napakataas ng benepisyo ni Lu Chen sa Legion, maaari kang magpasya kung gusto mong sumali sa kanyang Legion o hindi, at ito gagawin ito ng hari para sa iyo. Ikaw ang bahala, Queen, handa akong sumali. Gusto ko rin. Ang mga benepisyo ng Master Lu's Legion ay hindi mapaglabanan sa akin, at gusto kong sumali. Panipi, gusto ko ang 9 patterns Venerable Pill, at gusto kong sumali. At ako, walang paraan, ang hukay na hinukay ni Lu Chen ay talagang maganda, at ang toksong ilabas ito ay masyadong malaki, walang gustong sumali. Kung gayon ikaw ang bahala. Tumango si Lingua at sumang-ayon.
Okay, okay. Halika at kunin silang lahat, at ipamahagi kaagad ang mga benepisyo. Tuwang-tuwa si Lu Chen, at mabilis na nilingan si Quan Sheng para umorder, pumunta at irehistro sila, at pagkatapos ay bigyan sila ng 9 pattern Venerable Peel. Tumugon si Quan Sheng, at pinangunahan ang Vest at si Niu Ding upang abala ang libong espiritong mandirigma na iyon. Lingwa, ikaw naman. Lumingon si Lu Chen at tumingin kay Lingwa ng nakangiti. Aking hari. Nang tanungin si Lingwa ni Lu Chen, nakaramdam siya ng kaunting pagkalito at hindi alam kung paano tutugon. Hindi pa siya nakakalabas ng Spirit Valley, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Yuanwo Continent. Not to mention, ang mataas na antas ng sangkatauhan ang magbibigay sa kanya ng ganoong pagtrato. Ganon kataas ang sweldo, okay lang. Sa ganitong mababang pagtrato, saan niya ilalagay ang mukha ng Lingwang? Bakit hindi ka muna magsanay sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka ng mga plano pagkatapos mong maging isang tunay na hari? Iminungkahi ni Lu Chen. Pagkamit ng tunay na hari. Bahagyang kumunat ang noo ni Lingwa, para siyang maging isang tunay na hari, it's a matter of fate, sooner or later. Ang kanyang sukdulang layunin ay hindi lamang maging isang tunay na hari, kundi maging isang emperador. Kung isang araw ay makakahanap ako ng mga materyales para pinuhin ang True King Peel, baka magkakaroon ka ng pagkakataon na makoronahan bilang emperador. Nang sabihin ito ni Lu Chen, agad na naantig si Lingwa. Well, anyway, ang haring ito ay hindi pamilyar sa Yuanwo Continent, kaya mananatili ako sa iyo sandali. Sa huli, walang choice si Lingwa kundi ang pumayag. Gusto rin kitang makasama. Sa sandaling ito, isang matamis na boses ng lalaki ang nagmula sa labas. Napalingon ang lahat at nakitang ito ang pinakamagandang lalaki sa spirit race. Nandito ka ba para manligaw? Tumingin si Lu Chen kay Lingyan na mabilis na naglalakad, at galit na sinabi. Gusto kong pumunta sa Central Continent kasama ka, at gusto kong mag-practice kasama ka. Talagang sinabi ni Lingyan. Di ba sabi mo kapag pinatay mo siya, hindi ka sasali sa hukbo natin? Nakangiting sabi ni Lu Chen. Wala akong binanggit na sumali sa Legion mo, nag-practice lang ako sayo. Sabi ni Lingyan. Go. Go. Hindi ako nagsasanay sa mga lalaki. Ngumiti si Lu Chen. Wala akong pakialam, nagsasanay ang Reyna sa iyo, at susunod din ako. Huwag mong subukang paalisan ang babaeng ito. Medyo nagalit si Lingyan. Sumali na ang Reyna sa hukbo ko. Ngunit nang makitang commandant si Lu Chen sa kanya, hindi makagawa ng ingay si Lingwa, at hinayaang ibababa ni Lu Chen ang kanyang mukha. Sumali ang Reyna, at sumali rin ako. Oo nga. Si Lingyan, na puno ng tanggang dugo, ay agad na nagpahayag ng kanyang opinyon, at nang hindi nag-iisip tungkol dito, siya ay pinapasok ni Lu Chen kay ng Caswall. Shang Guanjin, magparehistro para sa Lingyan, at ang ating hukbo ay magkakaroon ng makapangyarihang arrow repairer sa hinaharap. Pinigil ni Lu Chen ang kanyang pagtawa, inikot ang kanyang ulo at nagutos kay Shangguan. Bakit mo inutusan si Shangguan na gawin ito? Dahil, pagkatapos ng huling laban, ipinakita ni Shangguanjin ang isang malakas na pagganap na nagpahanga kay Lingyan. Higit pa rito, ang dalawang taong ito ay naging matalik na magkaibigan sa lahat ng paraan, ang kanilang mga katawan ay malutong, at pinahahalagahan nila ang isa't isa, kaya't mayroon silang magandang pagkakaibigan. Sa makatuwid, ang pagpapadala kay Shang Guanjin para lokohin si Lingyan ang pinakaangkop na kandidato. Noon pa man ay gusto ni Lu Chen na sumali si Lingyan sa grupo, ngunit si Lingyan ay palaging nagpapanggap na marangal at tumatangging sumali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa tulong ng pangalan ni Lingwa, sa wakas ay nalinlang si Lingyan. Maaaring sanayin ni Lingyan ang libong espiritong mandirigma na iyon upang linangin ang mga araw at maging isang long-range team. Sa hinaharap, ang Zealot Legion ay magkakaroon ng long-range strike force, at ang kabuoang lakas ng labanan ay magiging isang bagong antas. Sa sandaling ito, nasa mabuting kalagayan si Lu Chen, kaya gusto niyang makipag-ayos para kay Lingwa. Kung tutusin, iba ang pagkakakilanlan ni Lingwa, at siya ay dumating sa ngalan ng angkan ng mga espirito, kaya kahit na ano, hindi maaaring magdusa si Lingwa. 10 maid. Tumawag si Lu Chen. Umiiral. Lumabas ang 10 maid mula sa karamihan. Mula ngayon, pumunta kayong lahat para pagsilbihan si Lingwa, at hindi nyo na ako kailangang pagsilbihan. Utos ni Lu Chen.
Oo. Tuwang-tuwa ang 10 kasambahay, at agad na sumugod kay Linhua na tuwang-tuwa pagkatapos ng sagot. Bagaman sila ay ibinigay kay Lu Chen ni Linhua noong unang panahon, sila ay kay Lu Chen. Ngunit sa wakas ay naging reyna na nila si Linhua, at handa silang pagsilbihan muli si Lu Chen kung gusto nila muling pagsilbihan ang reyna. Siyempre, hindi rin tumutol si Linhua. Sanay na siyang pinagsilbihan ng mga tao mula pa noong bata pa siya sa Lingzhou, at kung walang magseserbisyo sa kanya sa labas, baka hindi rin siya sanay. Bukod dito, ang 10 kasambahay ay nagtungo sa Yuanwo Continent at nakuha na ang ginintoang katawan na kagalang-galang, kaya mas mabuti para sa kanya na maging bodyguard niya pansamantala. Kabanata 1398, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Makalipas ang isang oras, sa exit ng Xingluo Continent, ang mga ulo ng mga tao ay lumundag, at hindi mabilang na mga tao mula sa Spirit Race ang nagpadala kay Linhua dito. Pinamunuan ni Linggang ang lahat ng mga prinsipe, maharlika, mga opisyal ng sibil at militar, lahat sa lugar. Pagdating ni Linhua, hindi mabilang na mga Spirit Clansmen ang naghiyawan. Linhua at ang libong mandirigma ng Spirit Race ay inaabangan lahat ng Spirit Race. Ang lahat ng mga taong Linhua ay umaasa na sa pagbabalik ni Linhua sa hinaharap, siya ay makoronahan na bilang emperador. Ang libong mandirigma ng Spirit Race ay naging mga tunay na hari din at naging backbone ng Spirit Race. Ang haring ito ay pansamantalang umalis sa spiritual plan upang pumunta sa Yuanwo Continent para sa karagdagang pag-aaral. Sa panahong ito, ang pang-apat na prinsipe, si Linggang, ang hahawak sa lahat ng mga gawain ng spiritual plan sa ngalan ko. Inihayag ni Linhua, "Congratulations sa Her Majesty the Queen." Pinangunahan ni Linggang ang mga tao na sumigaw ng malakas, at ang mga alon ng mga boses ay humampa sa buong Xingluo Continent. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao na may nakakatakot na aura ang biglang lumitaw sa labasan. Yan ang mga elder ng Spirit Race. Nakilala na ni Linhua ang lahat ng matatanda. Nagmamadaling sumaludo si Linhua sa mga matatandang iyon. Hindi kailangang maging magalang ang reyna. Lumabas ang matanda, ngunit naglakad patungo kay Lu Chen. Nakilala ni Lu Chen ang matanda. Binati rin ni Lu Chen ang matanda. "Lu Chen, ipinanganak mo ang reyna, kailan mo ibabalik ang reyna?" Tanong ng matanda. "It's not up to me. Kapag gusto ng reyna na bumalik, pwede siyang bumalik kung kailan niya gusto." Sabi ni Lu Chen. Sana sa pagbabalik ng reyna, makoronahan na siyang emperador. Sinabi ng dakilang elder. Sana. Kumunat ang noo ni Lu Chen, naramdamang may mali sa elder, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sabihin iyon. Kung si Linhua ay maaaring makoronahan na emperador ay wala kay Lu Chen, kundi kay Linhua. Hanggat sapat ang talento ni Linhua, posibleng maging emperador. Lu Chen, kung aalisin mo ang hari ng ating Spirit Race, dapat ka ring mag-iwan ng isang bagay para sa Spirit Race. Biglang nalitaw si Lu Chen sa sinabi ng matanda. Ano ang ibig sabihin ng pag-alis sa hari ng lahi ng espiritu? Hindi ba't kayong mga hari ng espiritual na lahi ay kailangang ipanganak upang linangin? Kung hindi ka pupunta sa Central Continent, ngunit manatili lamang sa linggo, aabutin ng 1 taon ng unggoy si Linhua para maging isang tunay na hari. Mas imposibleng maging emperador. Ang Spirit Race ay sabik para sa isang tao na maging emperador, ito ang pinakamagandang pagkakataon. Sa makatuwid, ang pagsilang ni Linhua ay kailangan din ng angkan ng espiritu, kaya ano ang mahalaga sa kanya? Elder, ano ang gusto mong iwan ko? Nagtatakang tanong ni Lu Chen. Kolektahin ang mga kayamanan ng Skyfire. Malumanay na sabi ng matanda. Ang dakilang elder ay nagbibiro, ako ay isang ordinaryong mandirigma, saan ako makakakuha ng isang pambihirang kayamanan? Saglit na natigilan si Lu Chen, at pagkatapos ay nagsabi, nasaan ang langit na apoy? Hindi ito isang bagay na mahahawakan ko sa kaharian na ito. Natigilan si Lu Chen sa ibabaw, ngunit nabigla sa kanyang puso. Hindi ka panipaniwala para sa matanda na malaman na mayroon siyang kayamanan ng pagkolekta ng apoy sa langit sa kanyang katawan. Si Emperor Feng Yao lang ang nakakaalam na nakakolekta siya ng Skyfire Treasures. Maliban doon, walang third party na nakakaalam. Ang elder ng Spirit Race ay nasa Spirit Valley at hindi pa namatay, kaya paano niya nalaman na mayroon siyang ganoong kayamanan? Lu Chen? Nasa iyong kamay ang kayamanan ng pagkolekta ng Skyfire, alam na ito ng matanda, kaya hindi mo na kailangang magpanggap.
Sabi ng matanda na may blankong mukha. Elder, huwag mong sabihing wala ako, kahit meron ako, paano mo malalaman? Sabi ni Lu Chen. Paano nalaman ng matandang ito, iwan mo na lang, ibigay mo kanina, tapos lumabas ka kasama ng Reyna. Hindi sumang-ayon ang matanda sa tanong ni Lu Chen, ngunit hinimok si Lu Chen na ibigay ang mga bagay. Kung gayon, maaari bang ipaliwanag ng malinaw ng dakilang elder, ano ang kayamanan na kumukuha ng Skyfire? Pansamantalang tanong ni Lu Chen. Kung ibibigay mo, natural na malalaman mo. Medyo naiinip ang matanda. O sige. Bumantong hininga si Lu Chen, binuksan ang isang space ring, at hinanap ang mga bagay sa tumpok ng mga labi sa loob. Sa katunayan, pagkatapos ng pagsusulit ngayon, hindi masabi ng elder kung ano ang kayamanan, kaya alam ni Lu Chen na hindi alam ng elder kung ano ang kayamanan. Ang kayamanan na makakakolekta ng Skyfire ay ang Silent Fire Glazed Ball. Kung hindi man lang niya ito masabi, may puwang si Lu Chen para maniobra. Kung bakit lumabas ang matanda para ipahiya siya, bakit niya hiniling na ibigay niya ang kayamanan? Nahulaan na ni Lu Chen, dapat itong utos ni Emperor Ling. Sinabi ni Emperor Feng Yao na may sama ng loob siya kay Emperor Ling, at gusto niyang mag-ingat siya kay Emperor Ling. Ngunit paano nalaman ng Ling Huang na nakolekta niya ang mga kayamanan ng makalangit na apoy, kung gayon ay hindi niya mahulaan? Kaya lang, hindi alam ng Great Elder kung ano ang tiyak na kayamanan, marahil ay hindi rin alam ng Ling Huang. Kung hindi, bakit hindi makapagsalita ang matanda? Dahil hindi alam ng matanda kung ano iyon, may kinuha lang siya at pinaalis ang matanda. 9-pattern peel furnace, na makatiis sa apoy ng tableta, ay hindi man lang makapagsunog ng apoy sa kalangitan, ito ang pinakamagandang kayamanan para sa pagkolekta ng apoy sa kalangitan. Matagal na naghanap si Lu Chen, ngunit wala siyang mahanap na angkop na kayamanan, kaya kumuha na lang siya ng Jiwen Peel Stove. Pan Furnace. Tumingin ang matanda sa siyam na pattern na peel furnace, at sumimangot ng malalim, nagbibiro ka ba, ang ganitong uri ng peel furnace ay mahirap labanan ang apoy ng hayop, ngunit nais ding labanan ang apoy sa langit, huwag tretuhin ang matanda, parang 3 taong gulang na bata halika maglaro. Kuya, hindi talaga ako nagsinungaling sayo, kung hindi ka maniniwala, susubukan ko para sayo. Inilagay ni Lu Chen ang Jiwen Peel Stove sa lupa, at pagkatapos ay sinindihan ang apoy sa kanyang kamay upang masunog ang peel stove. Ang Jiwen Dan Furnace ay ang pinakamahusay na Dan Furnace sa Eastern Desolate Region, at kaya nitong labanan ang pagkasunog ng lupa. Gumamit sina Lu Chen at Firefox ng ground fire para gumawa ng alchemy, at kaya rin itong labanan ng Jiwen Dan Furnace. Apoy. Tiningnan ng matanda ang apoy ng tableta sa kamay ni Lu Chen at hindi niya maiwasang magulat. Nagulat din ang ibang matatanda, lahat ay hindi makapaniwala. Ang apoy sa lupa ay isang mataas na antas ng uri ng apoy, pangalawa lamang sa apoy sa kalangitan. Ang apoy sa lupa ay mahirap makuha, at mas mahirap itong pinuhin. Kung walang cultivation base sa itaas ng Venerable, imposibleng makontrol ang apoy sa lupa. Gayunpaman, kalahating hakbang pa lamang ni Lu Chen sa estado ng pagdadalisay ng mga Diyos, at mayroon din siyang apoy ng lupa na talagang isang multo. Sinunog ang peel furnace na may ground fire sa loob ng mahabang panahon, ngunit ang peel furnace ay nasunog lamang na pula, at hindi ito nasunog ng ground fire. Elder, tingnan mo, ang alchemy furnace na ito ay napakalakas kaya walang problemang mangolekta ng Skyfire. Tumawa si Lu Chen, inalis ang apoy sa lupa, kinuha ang alchemy stove, at ibinigay ito sa elder. Hindi, huwag mong dayin ang matanda, ang kayamanan na nakolekta mula sa Skyfire ay hindi nangangahulugang isang pagan ng tableta, ngunit isa pang kayamanan. Umiling ang matanda, tumingin kay Lu Chen, at naging mas matalas, Lu Chen, dapat mong ibigay ang kayamanan, kung hindi, ayaw mong umalis dito. Hindi tanga ang matanda, hindi niya alam kung ano ang collecting Skyfire, at alam din niyang hindi ito maaaring maging pagan lamang ng tableta. Mayroon lang akong alchemy furnace na kayang tiisin ang Skyfire, wala talaga akong ibang kayamanan. Nang makitang hindi nalinlang ang elder, walang ibang pagpipilian si Lu Chen kundi sabihin iyon. Imposibleng ibigay ang Silent Fire Glazed Ball. Kung gayon ay huwag kang umalis, manatili sa linggo magpakailanman. Nagbago ang mukha ng matanda, at malamig niyang sabi. Matanda, sa oras na ito, si Lin Guo ay may seryosong mukha at tumayo para kay Lu Chen. Kabanata 1399.
Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi alam ni Lingua kung bakit pinahirapan ng matanda si Lu Chen. Not to mention, bakit pinilit ng elder si Lu Chen na ibigay ang kayamanan. Ang alam lang niya ay mabait si Lu Chen sa Spirit Clan, at walang sino man sa Spirit Clan ang makakasakit kay Lu Chen. Lalo na itong mga matatanda, kinakatawan nila ang pamana ng lahi ng espiritu, paano sila magiging bastos. Reyna, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa mga dakilang gawain ng angkan ng espiritu, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Sabi ng matanda, Elder, ang kayamanan na kumukuha ng Chonwo ay ang Pilfernes. Kung hindi ka naniniwala, mangyaring dalhin si Chonwo dito, at kukunin ko ito kasama ng Pilfernes para makita mo. Sabi ni Lu Chen. Ano ka ba, paanong may Skyfire ang matandang ito? Natigilan ang matanda. Wala kang Skyfire, paano ko ito mapapatunayan sa iyo? Malumanay na sinabi ni Lu Chen, Elder, hindi mo man lang alam kung anong mga kayamanan ang kinokolekta mo mula sa Skyfire. Natatakot ako na hindi ka humingi sa akin ng mga kayamanan. Sinusubukan mo bang ipahiya ako? Elder, si Master Lu ang aking spiritual benefactor, mangyaring huwag mo siyang ikahiya. Sa oras na ito, nanganganib din si Linggang na masaktan ang matanda, kaya nagsalita siya. Tama, hinihiling kay Mr. Lu Chen na ibigay ang kayamanan ng walang dahilan, ito ay walang alinlangan na pag-uugali ng isang magnanakaw. Hindi magagawa ng may spirit race ang ganitong bagay, mangyaring igalang si Lord Lu Chen. Elder, hindi mo nga alam kung anong yaman ang gusto mo, paano mo hihilingin kay Mr. Lu na ibigay ito sa iyo. Maraming tao sa eksena ang nag-usap at nagsabi. Laminggalinga ang malaking matanda sa paligid, at naging malungkot ang kanyang mukha. Ito ay isang pampublikong kabalbalan. Inutusan lamang siyang humingi ng mga kayamanan kay Lu Chen. Talagang hindi niya alam kung ano ang mga kayamanan, kaya maaari lamang siyang magdesisyon batay sa kanyang sariling karanasan at hula. Makakakolekta kaya ng Skyfire ang mga kayamanan na ibinigay ni Lu Chen. Ang pinakamasama sa lahat, ang kanyang pag-uugali bilang isang tulisan ay walang alinlangan na isang kahihiyan sa Eldar. Kung hindi dahil sa pressure mula sa itaas, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Hindi kita ipapahiya. Bagamat hindi ko alam kung ano ang kayamanan, alam kong ang kayamanan ay isang bilog na bagay. Umubo ang matanda at nagpatuloy sa pagsasalita ng matapang. Ang Pilfernes ay isang bilog na bagay. Sabi ni Lu Chen. Hindi ito Pilfernes, sigurado akong hindi Pilfernes yan. Sabi ng matanda. Kung gayon ay wala. Nagkibit balikat si Lu Chen at sinabing, Elder, ikaw at ako ay walang mga hinaing. Bakit mo ako pinapahirapan? Sabihin mo sa akin ang dahilan. Walang dahilan. Gusto mo bang pilitin akong manatili? Sumimangot si Lu Chenjian, at nagtanong, ganito ba ang pakikitungo ng iyong spirit clan sa mga bisita? Hindi, kami Eldar ay palakaibigan sa mga bisita, maliban sa iyo. Sinulyapan ng Elder ang panatikong hukbo at sinabing, maliban kay Lu Chen, makakaalis na kayong lahat. Kung hindi umalis si Kuya, hindi rin tayo aalis. Sagot ni Fei Long on the spot. Kahit anong gusto mo. Ang matanda ay binigyan ng malamig na tingin si Fei Long, pagkatapos ay tumingin kay Lu Chen, at iminuwestre kay Linggo, Lu Chen, pakisuyo, sundan mo ako pabalik sa Linggo, kailan ka payag na ibigay ang kayamanan, ikaw kailan ako makakaalis. Great Elder, pakisabi sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Nang makitang napakatigas ng Elder, alam ni Lu Chen na walang dapat pag-usapan, kaya nagtanong na lang siya. Huwag mong tanungin ang tanong na ito, ang tanong na ito ay walang kahulugan sa iyo. Sumagot ng ganito ang malaking matanda. Mahalaga, malakas na sinabi ni Lu Chen, kayong mga elder ng spirit race ay biglang dumating, pilit akong bina-blackmail, at pinigil ako, kailangan mong bigyan ka ng dahilan. Sinaktan ba kita, o isang tao mula sa iyong spirit race? Panipi. Nang marinig ang isang tao, ang mga mata ng elder ay kumikislap pero hindi siya nagsalita. Ang taong iyon ba ay, Spring Guard? Patuloy na nagtanong si Lu Chen, at direktang binanggit ang pangalan ng pagtakas ni Ling Huang. Ikaw, paano mo nakilala ang Spring Guard? Nagulat ang matanda, dahil, ang lupain ng Holy Spring ay isang restricted area ng Spirit Race, at karamihan sa mga Spirit Race ay hindi nang ahas na pumunta doon.
Sa makatuwid, kakaunti ang mga tao na nakakaalam ng pagkakaroon ng mga bantay sa tagsibol. Siyempre, alam ito ng mga matatandang ito, ngunit karamihan sa kanila ay hindi pa nakikita ang tagabantay ng tagsibol. Siya lamang, isang dakilang elder, ang nakakita sa totoong mukha ng Spring Guard. Siya lang at si Linghua ang nakakaalam na mayroong sinaunang Linghuang sa Lingzhou. Pero hindi niya inaasahan na alam din ni Lu Chen, nakakita talaga siya ng multo. Siyempre, nakapunta na si Lu Chen sa lupain ng ikalawang banal na bukal, ngunit sinamahan siya ni Linghua, kaya walang nakakaalam tungkol dito. Bukod dito, ang mga matatandang ito ay walang pakialam sa mga gawain sa mundo at matagal nang nagsasanay sa pagtatago, mas imposibleng malaman ang tungkol sa pananatili ni Lu Chen sa linggo. Kasi, nakita ko ang Spring Guard. Sinabi lang ni Lu Chen, maliban sa mga bantay sa tagsibol, malamang na walang makakapag-utos sa inyong mga elder. Dahil alam mo ang lahat, bakit mo natanong? Mukhang nabigla ang matanda, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang normal na ekspresyon, at kalmado rin ang tono ng kanyang boses. Iyon talaga ang ibig sabihin ng Spring Guard. Tikom ang kanyang bibig at hindi niya kailanman binanggit ang usapin ng Chonwo sa sinuman, kasama sina Mengyo at Xiaowan, upang mapanatili ang lihim na maaaring ipanganak muli si Emperor Feng Yao. Ngunit hindi niya inasahan na alam talaga ng Linghuang na mayroon siyang mga kayamanan na kukunin si Chonwo, talagang multo iyon. Maraming taon na ang nakalilipas sa Demon Cave, nakuha niya ang Silent Fire Glazed Ball mula sa mga kamay ng matandang Demon Emperor na namatay sa daan-daang libong taon. Walang nakakaalam tungkol dito. Kung meron man, si Emperor Feng Yao din iyon. Bukod dito, ang Silent Fire Glazed Ball ay may kakayahang kolektahin ang Skyfire, at pagkatapos ay gamitin ang Skyfire para buhayin ang Jiutian Phoenix, at hayaan ang Jiutian Phoenix na muling ipanganak si Emperor Feng Yao, na medyo komplikadong bagay. Si Emperor Ling ay ang kaaway ni Emperor Feng Yao, at talagang imposible para kay Emperor Feng Yao na sabihin kay Emperor Ling ang bagay na ito. Kaya, paano nalaman ng Linghuang? Ang mas kakaiba pa ay kalahati lang ang alam ni Linghuang, at hindi alam ang kalahati nito. Ang alam ko lang ay nakolekta niya ang mga kayamanan ng Chonwo, ngunit hindi ko alam kung ano ang tawag sa mga kayamanan. Makikita ito sa kahilingan ng dakilang matanda para sa mga kayamanan. Gayunpaman, may isa pang bagay na tiyak, iyon ay, ang elder ay dumating lamang dito sa utos, at wala siyang alam tungkol sa relasyon ni Emperor Ling at Emperor Feng Yao. Ano man ang mangyari, alam ito ni Linghuang, dahil alam niya na gusto niyang ipanganak muli si Emperor Feng Yao, at hindi na siya magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Palibhas sa tina-target ng isang emperador, gusto pa ba niyang mamuhay ng maayos? Maliban kung masunurin niyang ibinigay ang Silent Fire Glazed Ball. Ngunit, ito ay imposible. Kung hindi maipanganak na muli si Emperor Feng Yao, sino ang magpapabago at magliligtas sa Yuanwo continent kapag dumating ang sakuna? Ito ang ibig niyang sabihin. Alam ng matanda na hindi niya ito may tatago kay Lu Chen, kaya dahan-dahan siyang tumango at umamin, kaya, huwag munang isipin ang pagiging matanda, dalawa lang ang daan mo, ibigay ang kayamanan, o manatili sa linggo. Kabanata 1400, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Talagang hindi alam ng elder ang sikreto, sumusunod lang siya sa utos, at kung hindi ibibigay ni Lu Chen ang kayamanan, nakulong niya si Lu Chen hanggang sa mamatay sa linggo at hindi pinayagang lumabas si Lu Chen. Ang pag-uusap sa pagitan ng matanda at Lu Chen ay halos hindi maintindihan ng mga tao sa paligid dahil hindi malinaw ang pagsasalita nila at walang nakakaalam kung sino ang Spring Guard. Tanging mga mata lang ni Linghua ang nanlaki nang marinig niya ito, syempre alam niyang ang nagbabantay sa bukal ay si Linghuang. Bakit inutusan ni Linghuang ang mga matatanda na ipahiya si Lu Chen? Nakolekta ba talaga ni Lu Chen ang mga kayamanan ng Skyfire? Ano ang gusto ni Linghuang sa kayamanan na iyon? Ang huling tanong ay isang bagay na hindi mahulaan ni Linghua kahit na mabali ang kanyang ulo. I take the third way. Natigilan ang ekspresyon ni Lu Chen, at sinabi niya iyon. Hindi niya ibibigay ang Silent Fire Glazed Ball, at hindi rin siya makukulong sa linggo. Gusto siyang ilagay ng Emperor Ling sa house arrest, para lang maiwasan mula sa pagpunta sa Chonwo, at hindi para bigyan siya ng pagkakataong buhayin ang Nine Heavens Phoenix. Lu Chen? Walang ikatlong paraan. Bumantong hininga ang elder, at sinabi sa malalim na tono,
ito ang kahulugan ng tagsibol, guard, not to mention you, kahit ang matanda ay hindi makakasuway. Para sa iyo yan Eldar, at wala akong silbi. Inilabas ni Lucien ang kanyang mahabang kutsilyo, itinuro ang matanda at sinabing, ang pangatlo, ang paraan ay ang paraan ng puwersa. I will use force to open this way. Gusto mong hamanin ang matanda? Nagtatakang. Tanong ng matanda. Oo, hinahamon kita, naglakas loob ka bang lumaban? Sabi ni Lucien. Joke lang, ikaw. Nasa kalagitnaan pa lang ng larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos, alam mo ba kung ano ang kaharian ng katandaan? Tumawa ang matanda. Kayong mga elder ay mga tunay na hari. Sabi ni Lucien. Buti naman at alam mo, tapos ikaw, naglakas loob pa ring hamanin ang matanda. Alam kong napakalakas mo sa labanan. Pinutol mo si Fandang ng isang suntok na nagtakda ng isang pamarisan para sa kalahating hakbang na antas ng Diyos na mamamatay tao ng isang buto-grained sage. Panipi, gayunpaman, gaano man kalakas ang iyong lakas sa pakikipaglaban, ito ay limitado lamang sa santo na may tato na may buto, hamanin mo pa ang matanda, kahit ang Jade Bone Saint hindi mo kayang talunin. Hamanin mo ang matanda, walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Sabi ng matanda, I'll take a sugal with you, kapag natalo ako, ibibigay ang kayamanan. Ngumiti si Lucien, at sinabing, kung manalo ako, bitawan mo ako, huwag mo akong subukang bitag sa linggo. Lucien? Baliw ka? Kaya mo, huwag mong hamanin ang tunay na hari. Nagmamadali si Lingua. Boss, pakibawi ang hamon mo. Nataranta ang lahat sa Fanatical Legion, at nagsalita si Kiki para hikayatin sila. Master Lucien, hindi ka maaaring maging kalaban ng Elder, hindi mo dapat hamanin ang Elder. Ang dakilang Elder ay bihirang kumilos, ngunit kapag ginawa niya ito, makakasakit ito ng mga tao. Lord Lucien, mangyaring maging mabait. Natarante rin si Linggang at ang iba pa at sunod-sunod na sinabi. Ang mabait na panghihikayat ng lahat, tinatanggap ito ni Lucien, ngunit ito lang ang dapat gawin ni Lucien ngayon, wala siyang pagpipilian. Tumingin muli si Lucien sa Elder, at sinabing, Elder, napili na ang landas ko, at nailabas na ang challenge book, turn mo na ba? Sige, lalaban ang matanda. Ayaw ng Elder na labanan si Lucien noong una, ngunit hinamon siya ni Lucien sa publiko. Kung tumanggi siyang maghamon, hindi mabitawan ang matandang mukha na ito. Elder, turuan mo lang siya ng leksyon, huwag mo siyang bugbugin hanggang mamatay, tutal siya naman ang itinadhana ng ating spirit clan. Big Elder, gumamit ka lang ng isang daliri, huwag kang gumamit ng sampal, natatakot akong masyado kang malakas, at sasampalin mo siya ng sampal. Elder, huminga ka na lang. As far as Lucien's level is concerned, I probably not handle you blowing your breath. Elder, mabuti pang huwag mo siyang patulan, hulihin mo na lang siya at wala siyang masabi. Actually, hindi na kailangan ng matanda na gumawa ng move. I can just wait to make a move. Ang iba pang mga elder ay sunod-sunod na nambobola ang pinakamatanda, ngunit lahat sila ay pareho ang ibig sabihin, tiyak na aabuso ng elder si Lucien ng basta-basta. Gayunpaman, si Lucien ay ilang araw sa likod ng elder sa lakas, kaya hindi siya kailanman maaaring maging kalaban ng elder. Gustong abusuhin ng elder si Lucien, kaya paano niya ito inabuso? Lahat, huwag mag-alala, matanda na ako at may proporsyon, ipinapangako kong tuturuan ko si Lucien ng hindi malilimutang leksyon. Tumawa ang matanda, at tumalon sa mas mataas na langit, Lucien, akyat ka, makikita mo ang nanalo sa isang galaw, at huwag mong ipagkait kung matalo ka. Elder, huwag kang mag-alala, ikaw at ako ay mga kagalang-galang na tao sa spirit race, at hindi namin ito ipagkakait sa sinumang matatalo. Tumawa din si Lucien, tumalon at hinarap ang Elder, maraming spirit race ang tao dito, at marami ding human race, at sino man ang tumanggi sa reputasyon ng sino man ay magkakaroon ng masamang wakas. Hindi mo na kailangang takbuhan ang matanda, matagal nang nabubuhay ang matanda, kaya natural na hindi niya ito itatanggi. Tumango ang matanda. Bilang pagsang-ayon, may ngiti sa gilid ng bibig na para bang hindi niya sineseryoso si Lo. Matanda, ikaw ang pinakamalakas na tunay na hari ng angkan ng espiritu. Talagang hindi mo kalaban si Lucien. Maawa po kayo. Sa ilalim ng langit, dumating ang nagsusumamong boses ni Lingua. Iginiit ni Lucien na hamanin ang Elder, at walang paraan si Lingua para pigilan siya.
Maaari lamang siyang umasa na hindi tatamaan ng malakas ang Elder, o bugbugin si Lu Chen hanggang mamatay. Higit pa rito, ang mga matatanda ay may mga espesyal na pagkakakilanlan at marangal na katayuan, na lahat ay background ng lahi ng espiritu. Gaano man siya kalakas, ang hari ng angkan ng espiritu, hindi niya makontrol ang mga matatandang ito, at may kakayahan siyang kontrolin sila. Kung hindi, mapapagaling niya ang mga matatandang ito sa pamamagitan lamang ng kanilang hindi makatwirang mga kahilingan kay Lu Chen. Maawa po kayo, matanda. Pinangunahan din ni Linggang ang karamihan upang makiusap sa matanda. Gayunpaman, ang Fanatic Legion ay tahimik, at walang sino man ang nakiusap sa Great Elder. Alam ng mga sundalo ng Legion na maraming pakulo si Lu Chen, at mas alam nila ang karakter ni Lu Chen. Hindi magpapakamatay si Lu Chen. Kung walang kumpiyansa, hindi kailanman hamanin ni Lu Chen ang isang tunay na hari. Kalmado sina Mengyo at Warner, dahil alam nilang may hole card si Lu Chen sa kanyang kamay, at napakalakas ng hole card na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang buhay ni Lu Chen, gusto ko lang na ibigay niya ang isang bagay. Nanatiling walang ekspresyon ang matanda at nagpatuloy sa pagsasabi nito ng may bastos na mukha. Magsisimula na ba tayo? Tanong ni Lu Chen. You can do it anytime, mas matanda ako sayo, let you make the first move. Sabi ng matanda, kung ganoon ay masasaktan ako, mangyaring kunin ang malaking matanda. Ngumiti si Lu Chen, at sa halip na tawagin si Zanshen, inabot niya ang Chaos Orb at kumuha ng Jade Unicorn. Dagendong. Sa sandaling lumabas ang Jade Unicorn, agad itong umungal sa matanda. Malakas ang sound wave ng Kilin Roar, at tumama ito sa Elder ng direkta, at ang Sonic Airflow ay naging dahilan upang lumutang ang robe ng Elder. Nakakalungkot lang na masyadong mataas ang cultivation base ng Great Elder, at halos wala itong impluensya. Ang Divine Beast Jade Unicorn. Tinitigan ng matanda ang Jade Unicorn, medyo naantig ang kanyang mukha, tunay na napakalakas ng ungol ng unicorn. Kung ito ay isang mabangis na hayop, maaaring hindi nito mapaglabanan ang dagendong na ito. Sa kasamaang palad, ang ating lahi ng espiritu ay hindi natatakot sa ang dagendong ng kabayong may sungay. Kung umaasa ka sa dagendong ng kabayong may sungay na matatalo ang matanda, iyan ay labis na iniisip.